Yo, what's up mga kaibigan at welcome back naman sa ating munting channel. So as you can see dito is meron tayong tools. Ito ay cordless na brush at ito naman yung keyless. Ayan. So ito sa total is 280 watts at cord to. So disaksak to 220 volts. Ayan. So ito yung tools natin. Isa cordless sa Ryobi 18 volts. Ngayon, itong dalawa is brush type. So, ayan. So, ginagamit ko to sa mga electrical works at sa mga DIY. Ngayon, ang kagandahan nitong mga branded is ganitong klase is may label siya dito. At ito naman yung magnet. So, ito yung magnet natin. Ayan. So, branded talaga yung mga Ryobi. Ayan. So, brush type. So, ganito yung klase ang brush type kasi meron siyang commutator dito. So, nag-iilaw, nag-spark yan. So, natural lang yan pag may sparking dyan sa may banda dyan. Kasi yung carbon brush at commutator is may contact. So, normal lang yan. So, ito rin. So, ang issue naman nito is umiinit siya dito pag matagalang gamit. So, normal din yan sa mga brush type na motor. Ayan, so ito naman, ang battery naman niya is NiCad type. So hindi pa to lithium. Ngayon itong mga tools na to is hassle para sa akin kasi ito is disaksak pa. Ayan, so ito is magaan. Kaso lang disaksak. So ito naman is screwdriver na ginagamit namin, kaso lang mabigat siya. Ayan, so pansinin nyo, malaki siya. Kaso ito isa ukay-ukay lang, bali nabili ko lang to sa 1,000. So ang carbon brush naman nito isa makapal pa. So ganito talaga yung mga original o yung mga original na branded. Ganito talaga. Ngayon, speaking of brush type na mga motor, meron tayong i-review ngayon. Ayan. Ayan. So, baliktad natin yung camera. Ayan, so ito na yung top shock galing ng Banggood. Salamat sa Banggood at dumating na yung in-order natin. So, ito yung top shock TSPW1. So, ito na yung i-review natin. Ayan. So, nabuksan ko na to kanina kasi kakarating pa lang to. So, ayan, ito na yung brushless na impact wrench. So, itong mga ganito is screw type lang to. So, ayan. So, ito na yung impact wrench natin. Nabili. So, 18 volts, Li-ion. So, lithium. Lithium ion to. So, dito naman is medyo na-disappoint tayo dito kasi natanggal yung sticker. Ayan o, sticker nya. So, natanggal yan. At dito naman sa charger nya is medyo manipis yung wire. At ito yung plug nya. So medyo manipis yung wire nya dito. Ayan, so may kasama siyang user manual. Ayan, so sa ibang mga review sa YouTube is may nakita akong warranty card. So dito is walang warranty card. So yun yung na-disappoint tayo dito kasi walang warranty card. So in fairness naman dito sa Top Shock na brand, dahil dito is medyo na-disappoint tayo dito sa sticker, pero siguro sa pag-deliver yan. Ayan, so ang material sa na ginamit nila is makakapal na klase ng rubber. So dito naman sa harapan is merong rubber dito at plastic dito. So dito naman is ito namang may butas dito sa gitna ng adapter niya, socket adapter is merong butas. So diyan ilalagay yung pin. So kung merong socket dito na may butas, yan ilalagay. So ngayon meron ding binili ko to kasi meron ding hex. So ang ibig sabihin nito pwede dito sa mga screw. So kung may mga electrical na outlet, so ito na yung gamitin natin kaysa dito is mahirapan tayo dito kasi medyo malaki at mabigat. So ito is lightweight lang. Ayan.
So, ito ring ang advantage din ng mga brushless na motor is high torque siya at yung mahina siyang mag-consume ng battery. So dito is magandang klase ang brushless kasi kung halimbawa maggawa kayo sa may mga sasakyan na di gas o gas yung gasolina yung gamit. So delikado to kasi may sparking to. So delikado. So itong mga brushless is wala tong mga spark, walang spark yung kuan niya at yung efficiency, maganda yung efficiency nito at yung speed niya is better yung speed niya kaysa dito sa brush type. Yan, so ang disadvantage naman ng mga brushless motor is siyempre yung una yung presyo niya. At kung masira to is mahirap talaga tong ayusin. So ang maintenance naman nito is kailangan na yung bearing niya is hindi maalog at yung hindi masunog din yung mga windings sa loob at yung kailangan talaga lagyan ng grasa tong impact niya. So dito sa ilalim, so may mga gear dito, so kailangan lagyan talaga yan ng grasa. So dito naman sa indicator niya, so ayan, kita tayong indicator niya. So nakalock yan. Yan, so nakalock yan pag na-center. Kung gano'n natin, yan yung higpit. Ayan. So nakalagay siya sa large. So i-push natin tong pula. Function switch key niya. Ayan. So yan yung small. Yan yung small. At dito naman tayo sa large. Large. Ayan, so lagyan natin ng hex adapter. So, yan o. So, amoy bago pa. Alright, so ayan, sa large yan. Yan, so sulit tong tools na to. Galing sa Banggood. So, salamat sa Banggood ha. So, marahil nagtataka tayo sa presyo niya is 2,500. So, expect natin na hindi to pure copper ang nilagay nila dito. So, expect natin na aluminum coated to. So, hindi pa natin nabuksan to. Kailangan natin tanggalin tong mga screw dito. At sana copper ang pure copper tong windings niya dito sa loob. Alright. Yan. So, slide muna natin. So, pasok natin. So, slack na yan. Ayan. So, kailangan natin na i-tester natin tong charger niya. So, ito yung charger niya. Medyo magaan. Ito yung saksakan niya. So, i-test natin yung kung ilan ba yung output niya. So, nakalagay dito is 21 volts output. Ayan, so saksak natin. Ayan, so i-tester natin to DC. Ayan, so meron tayo yung tester. So since 21 volts to, so ilagay natin dito sa 200 volts. Ayan. So ito yung positive niya sa ilalim at ito yung negative niya. So, yung basa ng tester natin is 22 volts DC. Alright. Ngayon naman, yung battery niya. Check natin yung battery niya. 18 volts ba talaga? Yan. So, balik natin sa 20 volts. Kasi 18 volts lang to. Baliktad, ito yung positive ay negative, ito yung positive.
So 19.5. So 19.5 yung voltahe niya dito sa battery niya. Ayan. Ayan. So ito yung indicator ng battery niya na full charge siya. So pag ito naman is nag-charge kayo dito is 2 oras. 2 oras na yung charging dito at ayan, so tingnan natin. Check natin. Ito yung charger niya dito. Ito yung charger niya sa lalim ng. So pag nag-charge is pula dito. At kung ma-full charge na yan is green ang color niyan pag ma-full charge niya. Full charge na. Yan. Yan. So ibig sabihin na kung pula is nagta-charge yan pag nag-green na. Ibig sabihin yan at nakasaksak to na nag-green na to. So ibig sabihin yan full charge na yan. So kailangan na yan tanggalin. Huwag nyong i-overcharge yung battery. Pag lithium madaling masira. Alright, so kailangan natin itong buksan para makita natin yung loob nito. Yan. So tanggalin natin to. Yan, so ito yung cover niya. Alright, so tanggalin natin to. Yan. Alright, so gamitin natin tong T10. Alright, so tanggalin na natin to. Dahan-dahan lang. Alright, so ito yung tinatawag na T-cluster. Yan, so tungsten na metal tong klase ng ganito. Yan, so may dalawang bearing dito na sa gilid, oh. Yan, so ito yung gear nya sa loob. Yan, so meron siyang grasa, oh. Yan, so ilagay muna natin dyan. Tapos ito sa coil nya. So yan, so ito yung fan nya. Psst. So ito yung bearing nya, ito yung bearing nya sa loob. So ito yung coil nya dito. Aluminum to, coated lang ng copper. Yan, so ito yung wire nya at dito naman yung controller nya. Yan, so ito yung controller nya sa loob nito. Right guys, so nabuksan na natin So nalagyan na natin ng grasa to. Dagdagan natin ng grasa. Yan, ito isa pa. Ito yung sa impact nya.
So may spring yan, no, sa loob. At ito yung mga gear niya. Yan. So ito yung mga gear niya. Ngayon, ito yung problema pag nasira yung mga brushless motor. Itong controller niya dito. Ayan. So mahirap yan gawin sa mga technician. Mahirap yan gawin pag nasira. So ito yung disadvantage ng brushless kaysa dito sa mga brush type na motor. Yan, so napasok na natin to. Yan, so higpitan na lang at ibalik din natin to. So yan guys, nabalik na natin yung cover nya at mga torque screw nya. Yan, so tapos na. Ayan, so sa battery, so hindi na lang natin yan gagawin para matesting na natin to kasi gabi na. Alright, so meron tayo ditong bala. So subukan natin dito sa gulong ng sasakyan. Sit natin sa large. Ayan, so naka-large na yan. So ayan. Tignan natin. 21 mm. Para dito sa Toyota. Right, so bukan natin. Yun. Ayaw talaga, hindi talaga kaya. Alright, so meron tayo ditong multi-cab at meron tayo ditong number 17 na socket. So subukan natin itong tanggalin. So napasok na natin. So ang indicator nito pag reverse is yan, small. Pero pag forward naman yung ikot is dito nagla-large siya. So pag reverse, small yung indicator niya dito. Ayan. So natin dito. Tanggalin to. Ayan, so natanggal siya. Easy lang. Balik natin. So ito isa. Tanggal. Balik natin. Tanggal. So yan. So yan, no, tapos na tayo dun sa dalawang sasakyan. So yung isa 21. Sad to say, hindi siya talaga nakabukas kahit anong gawin natin. So dun sa multi-cab na yung socket naman niya isa 17 mm, so nagbukas siya. Ngayon dito naman tayo sa kahoy. Yun, yung kahoy na to is parang 3 inches ata yung kapal nito. Ayan, so meron tayo ditong socket ng thick screw. So ito ang thick screw natin.
Susubukan natin dito at meron din tayong wala akong mahabang mga screw na star screw. Ayan, so meron tayo ditong screw bit na star. Alright, so ngayon na subukan muna natin dito sa star. Ayan. Sa forward at reverse niya. Subukan natin sa forward. Ayan. So, okay siya. At nakasiting yan sa large. So, try natin sa small. Ayan. So, ito yung mangyayari pag naka-reverse siya. Oh. Ito yung mangyayari pag naka-reverse. Ayan. Mahirap siyang tanggalin o nauutso yung dito niya. So, yan, no. Kailangan pa natin itong pihitin para gagana itong indicator niya dito. Ngayon, sa reverse is talagang small talaga yung naka-indicate dito. At hindi yan magla-large sa reverse. Ayan ha. So, ayan. Dito tayo sa screw niya na 8. O hindi na siya matanggal. So ngayon dito naman tayo sa thick screw bit natin. Ay, subukan natin. So makapal tong kahoy na to. Ayan o. Ayan, so dito natin i-testing. Oops. Ayan. Pag nakalapit na. So sit natin dito sa small So naka-small yan. Indicator niya. Yan o. So nag-hammer siya. Ayan. So sa small lang yon. Ngayon dito naman tayo sa reverse. Tingnan natin kung matanggal ba siya ng maayos. Ayan. So natanggal. So yung reverse ang reverse is hindi yan tuloy-tuloy. Parang yan nagsa-stop siya. So ganun lang yung kung mag-reverse tayo. Pero pag forward, pag higpit, tuloy-tuloy yung ikot niya. Pero pag reverse, ayan kailangan pa natin itong i-jog start. Yan. So ulit tayo itong isa. Ulitin natin. Oops. Ilagay muna natin pala sa large. Yan, so naka-large na yan. Yan So yan tapos na natin tong ma-review at sulit ang binayad natin dito kasi sa akin lang naman sa pang-electrical lang naman to. Yan, so hindi madalas natin gamitin sa mga sasakyan. Alright, so sulit yung binayad natin dito sa halagang 2,500. So naka 2-in-1 ka na. Mayroon ka ng impact wrench at mayroon ka ng socket dito pang screw
drill o pwede rin itong screwdriver drill. Kailangan to lang lagyan lang ng socket dito. So meron yan mabibili na socket sa online. Alright, so ito sa magandang klase to. So i-recommend ko to na bilhin nyo kasi mura lang, sa halagang 2,500 kaysa sa mga branded na mga Milwaukee is nagkakahalaga lang ng 20,000 yun. So ayan, so kung nagustuhan nyo yung video na ito, so paki-like at paki-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong video. So ayan. So abangan nyo sa mga 3 buwan o 2 buwan at i-review na naman natin to kung ano yung kahinatnan nito, kung hindi ba to madaling masira o sana tumagal to. Alright, so hanggang sa muli. Salamat. Thank you.